Nakaamba na naman ang dagdag singil sa mga produktong petrolyo sa Martes. Kasabay nito, ang lumalaking banta ng inflation. Yan ang agenda report ni Che Sulit. Rain or shine, kailangan magmaneho ng motoristang si Antonio papunta sa trabaho. No choice daw kaya nagtitiis na lang siya tuwing sumisipa ang presyo ng produktong petrolyo. Una, yung sahod hindi naman talaga totally tumataas. Bilihin tumataas. Hindi naman pwedeng umanda rin sa sasakyan ng walang gas. Sana yung government natin makaisip sila ng solution. Nakaamba sa susunod na linggo ang isa pang round ng oil price hike, dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, posibleng umakyat ng higit 2 piso ang kada litro ng diesel. Ang gasolina naman, may inaasahang patong na hindi bababa sa piso. Sabi ni Bellas, tumaas ang presyo ng langis sa international markets. Inaasahan anya ng industry players na posibleng lalo pang tumagal ang hidwaan sa pagitan ng US at Iran matapos mawala ng bisa ang MOU na pinirmahan noong June. It's worrisome because if the Iranian conflict sana was resolved already, then we were expecting consumer sentiment to improve, oil prices to go down, and then of course the economy to improve. So everything you said are concerns: inflation, consumer sentiment, GDP. So we just really have to tighten our belt. Ayon kay BDO Capital President at ekonomistang si Ed Francisco, mas maingat ngayon sa paggastos ang mga consumer. Several business organizations, and I am part of many of those, have requested or urged the government to focus on the economy rather than politics, because this thing with the senators, this thing with the vice president's impeachment is distracting us, but it's not helping the economy. Panawagan ni Francisco sa pamahalaan, ekonomiya muna bago politika. Ipagpatuloy rin ang pamamahagi ng targeted assistance sa mga nangangailangan. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.